6:37 mga bap. Ito na mga bap. First duty natin na tayo lalang. Tapos na yung training natin. Alam mo ba yung pakiramdam na ano, yung ang dami kong oras para matulog tapos hindi ako makatulog. Natetense yata ako mga bap. Yun mga bap, so ito na nga, dumating na yung ating araw para tayo is mag-duty ng tayo na lang on the floor. So wala na magti-train sa atin. Tayo nang mamamalakad sa ating ship ano. So medyo medyo natetense ako, nervous ako mga baps. Sana is maging maayos, maging smooth ang ating ship. Hindi tayo pumalpak ano, yun ang iniisip ko. Baka mapalpak tayo no, pero hindi naman siguro mga baps. Kayo ba mga baps nung first time yung nag-duty on the floor na kayo lang alam ko na naramdaman nyo rito, naramdaman ko kasi naramdaman ko rin nito nung doon sa snip nung unang gabi ko. Pero sa snip kasi nung nag-ano ko nung nag first day ako na lang mag-isa, nung nag-duty ako ng first day, alam ko sa sarili ko na alam ko na yung gagawin ko kasi kunti lang naman yung kailangan tandaan sa snip. Hindi kagaya dito sa hospital, medyo iba para sa akin. Unang-una yung charting, tapos yung routine medyo iba no. So yeah, we'll see mga bab, update ko kayo mamaya. So ayan 12 hours duty tayo, kaya umaalis tayo, may araw pa, and uwi tayo bukas, may araw na. So yun, goodbye snip na talaga mga babs. 5 days nang nakalipas magmula nung last day natin doon sa sniff. So wala na talaga, na tayo, buhay na tayo, CNA Hospital edition na tayo mga bapa Pag ganitong first day mo na ikaw na lang mga paps, hindi ko maintindihan yung pakiramdam. Para akong nininervous na may doubt sa sarili ko ganon. Pero sana maging maayos yung ship natin. Yun lang, basta maging maayos yung ship natin, may tawid natin ng siguro pag ito na ilampas natin, na i-survive natin hanggang bukas, yung second day ko is feeling ko magiging okay na ako. Yung second day ko na ako na lang mag-isa. Pero sa ngayon kasi ito yung first day natin na tayo lang mag-isa, kaya medyo nervous pa tayo, sa kakakape din siguro Eto, malapit na ako mga bab. Update ko na lang kayo mamayang break siguro. Kung hindi mamayang break is bukas na lang ng umaga, paglabas dito na tayo mga bab. Tak na ito, mag-nervous ko. Nakaka-nervous pero umpisa lang yan. Pagka isang gabi tayo lang mag-isa sa floor na wala na nagtuturo sa atin, at naitawid natin ito, na i-survive natin hanggang bukas ng umaga. Tapos second night, third night, magiging komportable na tayo mga babs. Kaya ayun, let's go, let's do it. Bawat araw, ito baktaran ng mga babs, hanggang dulo tuloy ang biyahe. Ay, dito ba? Buhay Amerika, sama-sama tayo mga babs, para sa bagong kwento. Trabaho, pamilya at pangarap, laban lang hanggang sa tagumpay. Buhay Amerika. Napagod ako. Napagod ako mga babs. Yung last 3 hours, 4, 5, 6, 7, sobrang busy mga babs. Pero yung kaninang gabi, maraming downtime. So naitawid naman natin mga babs. Nakauwi naman tayo ng buhay Yes! I mean, natapos natin yung shift ng buhay naman tayo. So kapag tinawag tayo para kausapin tayong may mali tayo, malalaman natin kung may mali tayo Pero sana wala naman. Kung meron, minor lang. Hindi naman natin maaalis yun yung may makakalimutan tayong gawin. Dahil siyempre first day pa lang natin na tayong mag-isa. And hay nako, short kami mga baps. Yun pala, short stop kami. Pagdating ko, dadalawa lang kami. So siyempre naghati kami ng ng hall, ng unit. Hati kami sa unit.
Kaya ayun, medyo unang araw ko, medyo nabinyagan nga daw ako, sabi. Nabinyagan ako kasi unang araw ko short ang CNA. Supposed to be yata dapat 3 ang CNA sa floor. 2 lang kami. Pero pag ganun naman is may mga tumutulong na nurses. Naintindihan nila, pero syempre may iba na konting bagay lang iuutos pa sa'yo. Kikita na nga na busy ka. Pero ganun talaga mga paps. Wala naman kwenta yung pinapagawa eh. Kaya lang kumbaga bago tayo, kaya nangangap-kap pa ako. So para sa akin busy ako. Kasi nga hindi ko pa alam yung yung routine, tsaka wala pa akong sistema. Na-delay ako kasi nagpahuli ako ng break. Nagkamali din ako doon. Nagpahuli ako ng break. So tapos tsaka pala mga bap, kaya na-delay ako kasi nandun ako sa side na ako yung ako yung nagre-relieve sa seater mga baps. So ilang beses nag-break yung seater, 3 yata. Yeah, parang ganon, 3. Isang 15, isang lunch 30 minutes, at saka isang 20 minutes ngayong umaga. So ngayong umaga doon ako na delay lalo kasi nag-relieve ako sa seater. Kumbaga nag-sit ako doon, umupo lang ako doon. So hindi ko pwedeng iwan yung pasyente kasi seater nga. So nakuha yung 20 minutes ko mga bap, na dapat dahil na yun, yung oras na yun ng ng kumbaga sa closing time na marami na dapat akong gawin, pero hindi ako nakagalaw doon kasi doon nga ako sa seater. So sayang yung 20 minutes na na-delay sa akin mga baps. Imagine yung 20 minutes na wala sa akin, kaya lalo ako na-delay sa sa paggawa ng last round. Actually tapos na pala yung last round ko, kaya lang meron pa kasi yung yung i-get up mo pa sila. Yung last round na sinasabi ko is yung nagpalit na ako sa kanila, tsaka nag-vitals na ako, pero meron pang huling-huli yung i-get ups mo kapag be-breakfast sila, yung mga pwedeng i-get ups. Iuupo mo sila, ipe-prepare mo, Hindi ko na nagawa yun mga baps kasi nga nandun ako sa seater ng 20 minutes. So bumalik yung seater anong oras na? 7:20, 7:15 na yata. Wala na akong magagawa, wala na akong nagawa talaga. But anyways, buhay tayo. Na-survive kong gabi. Bukas papalitan ko yung sistema ko. Siguro mauna na ako mag-break para pagbalik ko diretso na ako. Gagawin ko na yung mga dapat kong gawin, yung mga pwede kong gawin na i-advance para hindi ako agahol sa oras. Pero ayos lang. Talaga mga bap, pag first night medyo mabagal ka pa, tsaka wala ka pang, di mo pa alam sunod-sunurin yung sistema mo, routine, kumbaga wala pa tayong routine. Pero once na gamay na natin, tsaka hindi na tayo nag-aalinlangan, kasi may mga times na pagbago ka, ayaw mong gawin yun, isang bagay na nag-aalinlangan ka, maghahanap ka muna ng matatanungan na gano'n, pwede ko na bang gawin ito, gano'n. Kumbaga wala pa tayong sariling decision making kasi nga ayaw natin magkamali, dahil bago pa tayo. Pero pag alam ko na okay lang gawin yung mga bagay na hindi ko pa alam na pwede, kasi kailangan nag-iingat tayo mga babs So ayun, uwi na tayo. Na-survive natin ng isang gabi. Pero siguro kung hindi kami short, 3 kaming CNA, medyo magaan ang unang gabi ko kaso short Tapos sabi ng CNA na kami lang kasing dalawa ng isang CNA so 2 lang kami. Ngayon sabi niya you did a great job tonight, sabi niya. Sabi ko hindi ako satisfied sa sa performance ko. Kasi nga, yun nga, nag-aalanganin pa ako. Hindi tuloy-tuloy. Kumbaga, kasi pag alam ko na yung ginagawa ko mga paps, diba? Pag alam mo na yung ginagawa mo, tuloy-tuloy na yan. Wala ka nang hihintayin. Kapag pwede mong gawin na. Ganun Pero tayo kasi, dahil bago,
kailangan ko maghintay ng ano, na mapagtatanungan na ito okay ba, pwede na bang gawin tong ganito. Talagang sumakit ang ulo ko kanina kasi nate-tense ako, kumbaga nakaka-tense din yung mga bab, no? Iba kasi sa hospital, tapos ang daming nurses, ang daming mahawak sa'yo, kumbaga yung group ko, yung ano ko, yung mga pasyente ko is hindi ko nabilang, bilangin ko mamaya. Basta yung mga nurse na humahawak sa mga pasyente ko is 3. So 3 yung kailangan kong sundan na nurse. Pero yung 2 halos hindi man nakipag-usap sa akin, hindi man ako inutusan, ganun. Sa yun ang mapag-utos talaga. May mga nurse talagang ganun, no, mga babs. Yung pwede naman nilang gawin. Pwede naman nilang gawin, iutos pa sa'yo. Alam naman na bago ka pa lang, behind ka. Buti nga yung isang nurse, sabi niya, ako nang bahala dito para at least makabawas. Lalo na, first night ko, pagkatapos, yun nga, short ng CNA. So, malaking tulong sana kung magbabawas man lang siya ng 2 sa mga pasyente ko, no? Pero hindi eh. Sasabihin ka pa na gawin mo gawin mo si ganyan. Pero ganun talaga mga paps. Pagka nasanay na ako, sige, kahit di na nila ako utusan, automatic mga paps, automatic gagawin na natin. So yun lang, hanggang dito na lang muna siguro ang ating first day ng ating knock shift CNA. Tense pero bagong experience mga bab. Sabi nga pala nung CNA na kasama ko, wag daw akong magki-quit. Kala niya nabigla ako kasi nga first day kong mag-isa, tapos short ang CNA. 2 lang kami. Palagi daw nangyayari yun. Pero sa tingin ko naman, kung alam mo nang ginagawa mo, hindi naman mahirap. Lalo na sa charting, yun pala. Sa charting medyo mabagal pa ako. Kasi iba yung charting dito, iba yung charting ng hospital, CNA, sa charting ng SNP, mga bab. Mas mabilis sa SNP, napakasimple lang. So, dito sa hospital, simple lang siya pero para sa akin, dahil naninibago ko, medyo mabagal pa ako. So yun, ang update mga bab, yun lang muna ang masishare ko sa inyo. Pag may naalala ako, discuss na lang ulit natin. Or kung may mga tanong kayo regarding sa sa med search ortho sa hospital, susunod i-discuss natin kung anong difference ng CNA SNF compare sa CNA hospital, So yung comment down below sa mga gusto ng kung anong topic ang gusto nyo. So yun, 7:44. Hanggang dito na lang talaga ang ating vlog for today. Maraming salamat sa pagsama, Hindi ko na kayo na-update kaninang nag-break ako kasi halos na rin yung break ko eh. Halos di ko na nga tinapos yung break ko kasi alog po na mo makabalik ako sa floor para natapos ko yung trabaho ko. Pero ganoon naman kahit saan larangan, kahit hindi sa CNA hospital, kahit anong trabaho talaga, pag first time mo medyo madidelay ka, hindi ka makakasabay sa mga dati na ron. Pero pag natuto tayo, lalampasan natin sila. Pag natuto tayo mga babs, mas mabilis pa tayo sa kanila. So yun na lang, yabang na naman eh. So yun na lang mga babs, lang yun, para tumawa lang kayo. Mga babs, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe mga babs para lagi kayong updated sa ating mga video na ina-up. Maraming salamat sa inyo mga babs. Sa mga bawat araw, ito baktaran ng mga box yun ang next vlog. hanggang dulo.